puwersa ng Amerika nasa Sulusi na. At isa pa, Chinese Navy sinita ng Pinas. Kakaibang balita ito ngayon diba? So ibig sabihin ang Chinese Navy sinisita na lang ng Pilipinas So ito yung bibigyan natin reaction video komentaryo At isa pa mga guys ang Israel tinamaan ng ballistic missile ng Houthi. Kakaiba rin balita ito. Ito hindi good news Alam natin na ang Israel may mga makabagong air defense system yan para hindi tumama sa kanila yung mga missile ng kalaban. Pero itong sa pagkakataong ito tingnan mo itong balita lahat ng ballistic missile na pinakawalan ng Houthi pasok lahat sa kanilang bansa. Bakit kaya ganon? Talaga nakakalungkot. Sablay yung mga air defense lalo yung mga nila mga Iron Dome. So ito ang ating bibigyan ng reaction video komentaryo, question, criticism at kung ano man inyong sa loobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba. Okay? Bibigyan lang natin ng reaction to. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel mga guys please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Good News Philippines. So sa kanyang video to bibigyan natin ng reaction kasi ito yung maiinit na balita sa ngayon tungkol sa ating West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea talagang inaangkin ng mga Chekwa na yan, mga buwisit na yan. Kaya bibigyan natin komentaryo to Okay, umpisa na natin mga guys Kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna. Okay? Mga idol at kabayan, breaking news! China, takbo na! Puwersa ng Amerika pumasok sa loob ng Pilipinas sa Sulusi at patungong West Philippine Sea. Grabe, walang pahinga ang hukbong dagat ng Amerika. Mukhang magpapasko sila sa West Philippine Sea. Dala nito ang mga F-35 5th generation fighter jets. Isang sibilyang eroplano ng Pilipinas, sinita ang Chinese Navy matapos radyoan ng People's Liberation Army Navy ang eroplano ng B-4 na nagpapatrol sa Bahaw di Masinloc na umalis. Sinabihan ng pilotong Pilipino ang Chinese Navy na pakireview ng kanilang chart dahil ang China ang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Amerika muling nilusob ang Yemen. Muling binomba ng US Air Force ang mga Houthi military target sa hindi inakasang pagkakataon. Isa sa mga FA-18 Super Hornet ang tinamaan at bumagsak. Ito ba ay kagagawa ng Houthi o isang aksidente? Alamin, panibagong digmaan nagbabadya. Israel tinamaan. Houthi naglunsad ng ballistic missile. Israel intercepto. Posibleng nagkaroon ng problema. 11 katao ang nasugatan. Israel Prime Minister Netanyahu nangakong gaganti sa mga Houthi. Carl Vinson Carrier Strike Group mula sa Philippine Sea, pumasok ito sa loob ng Pilipinas sa pamamagitan ng Surigao Strait at ito ay posibleng naglalayag sa Sulusi patungong West Philippine Sea. Grabe ang ginagawang kaliwat kanang pagpapatrol ng Amerika sa mga teritoryong nasasakupan ng Pilipinas. Tingnan nyo naman nasa loob ng ating bansa, ng ating karagatan ang puwersa ng Amerika nasa Sulu yung mismong Carrier Strike Group ng Amerika. Magandang balita yan Kahit magpapasko na, dala ng USS Carl Vinson aircraft carrier ang mga F-35 5th generation fighter jets at iba pang mga eroplanong mandirigma ng hukbong dagat ng Amerika. Suportado din ng dalawa pang barkong pandigma ng US Navy, ang USS Princeton CG-59, isang Ticonderoga class guided missile cruiser, at ang USS Carrot DDG-104, isang Flight 2A Arleigh Burke class guided missile destroyer. Ang misyong ito binabantayan ngayon ng China. Ang mga hakbang ng Amerika siguradong mababaw. Tingnan nyo naman napakalakas na puwersa militar to ng Amerika nandyan sa mismong sa lugar natin dyan sa Visayas area, sa Sulu, sa Mindanao. Nandyan lang sila, ganyan katindi ang Amerika kasama ng Carrier Strike Group na yan yung mga destroyer ng Amerika lagi naman talaga magkakasama yan yung US carrier ng Amerika pati yung taga-depensya nila, yung mga US destroyer, magkakasama yan. Kaya nga hindi magkakahiwalay yan. Kasi in case na magkaroon ng gera, didepensahan nila yung bawat isa. Yung US carrier, pati yung US
US guided missile na destroyer, magkakasama yan na na tutunawin yung China. Pawasan na naman ang mga barko ng China na nagkala sa West Philippine Sea. Matik na kapag nandyan ang puwersa ng Amerika, takot ang China. Sa ibang balita naman, isang eroplano ng B-4 kasama ng mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng maritime patrol sa Baho de Masinloc noong 19 ng Disyembre taong kasalukuyan ay sinita ang barkong pandigma ng China habang nasa himpapawid ng Baho de Masinloc kasama ng mga Pilipinong crew at mga reporter. Maririnig ang isang boses mula sa isang barkong pandigma ng China na may bow number 500 na nagsasabi na ang eroplano ng B-4 ay nasa territorial airspace daw ng China at ito ay dapat nang umalis agad upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pero hindi napatinag ang eroplanong sibilyan ng Pilipinas. Sinabi ng Pilipinong piloto ang Chinese Navy na sila ay nagsasagawa ng legal na maritime patrol. Sa katunayan, sinabi ng mga Pilipino na ang Baho de Masinloc ay nasa 370 km o 200 nautical mile ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya't legal ang ginagawa nito ayon sa international law. Hindi lang yan mga kabayan, pinagsabihan pa ng piloto ng B-4 ang Chinese Navy and I quote, "Please review your chart," unquote, dahil sila ang nag-ooperate sa labas ng China. Yan ha. B-4 pa lang yan ha. Bureau of Fisheries Aquatic Resources ha. Ang tapang ha. Ang kausap niya, pinapalayas niya yung PLA Navy ha. Ang People's Liberation Army ng Navy ng ng China. Matindi no. Mas matapang pa yata yung mga civilian kaysa sa sundalo sa mga Philippine Coast Guard at saka sa mga Philippine Navy sa palagay niyo mga guys. 100 nautical mile exclusive economic zone. Isa lamang itong palatandaan na hindi isinukot ng Pilipinas sa China ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang nasabing radio challenge ay umabot ng 40 beses sa loob ng 3 oras na nagpapatrol ang assets ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Our pilots tingnan nyo yung radio challenge yan, umabot na 4 na oras. 4 na oras sila nagdadaldalan China at saka yung Pilipinas, yung B-4 matindi funded by saying na ang Baho de Masinloc falls within our exclusive economic zone. Oh, teka. Kasama rin pala to si si Commodore Tariela dun sa eroplano Sumasama rin pala sa mission niyan. So may rin pala siya nakikimarites din pala siya diyan And this is a routine maritime patrol na isinasagawa natin para protektahan ang interes ng ating mga kababayan mga isang Pilipino. We directly challenge ang sinasabi ng China na they have sovereignty over the 12 nautical miles waters ng Baho de Masinloc. Targets for this year, we have performed more than 500 total maritime surveillance, maritime sovereignty patrols, air surveillance flights. We look forward to more accomplishments of the AFP in the year 2025. Balitang Middle East na tayo mga kabayan, Amerika. Ganyan naman Ganon magsalita ang Philippine Navy ngayon Medyo makisig siya ngayon Iwan natin yung bakit Kasi nandyan yung US destroyer Lumusob sa Yemen, kinumpirma ng Estados Unidos na nagsagawa ito ng military strike muli sa Houthi sa capital city ng Yemen ang Sana. Noong Sabado lamang, winasak ng Amerika ang imbakan ng mga missile ng Houthi at mga pasilidad dito sa command and control dito sa Yemen. Sa operasyong ito, pinabagsak din ng American forces ang maraming mga drones at anti-ship cruise missile sa Red Sea ayon sa US Central Command. Ito naman sa Middle East itong talagang gera talaga dito sa kanila between sa Amerika at saka sa mga rebel group sa Yemen. Talagang wala nang katapusan talaga to Yun. Wasak. Biro nyo kung makikita nyo ganyan pag nagkagera sa Pilipinas. Araw, gabi, may mga sumasabog. Pagkatapos niyan ang ating bansa ay kulang sa air defense. Nako, kawawa ang Pilipinas Sasaluhin lahat ng mga missile ng China. Siyempre, dapa ang Pilipinas.
Sana nga wag naman sana, no? Kasi kulang na kulang talaga tayo sa mga air defense system katulad ng nangyayari ngayon, no? Sa Middle East. Sinasalo lahat nila ng missile. Wasak ang isang syudad. Siyempre, kasama na yung mga tao dyan, wasak. למה לא מורידים אותו? תורידו אותו כבר. עבר מעל הראש שלך עכשיו. הנה, בום! מוריד אותו. Yun! Oh. Yun! Tingnan nyo naman mga mamamayan nila, no? Parang nanonood lang ng ng sinihan, no? Hindi nila alam mo, ayan, no? Totoong gera yan. Yo, ano? Wow! Sa hindi naman inaasang pagkakataon, isa sa mga US Navy FA-18 Super Hornet na kabilang sa mga umatake sa Yemen ang aksidenteng tinamaan ng isang barkong pandigma ng Amerika. Sa isang mensaheng ipinaabot ng US Central Command ang kumpirmasyon na isa sa mga US Navy FA-18 ang aksidenteng tinamaan ng isang friendly fire sa Red Sea, ang guided missile cruiser na USS Gettysburg. Yun. Nakabahagi ng USS Harry Truman Carrier Strike Group ang aksidenteng nagkabalik na tamaan ang eroplanong mandirigma ng Amerika. Ligtas namang naka-eject ang dalawang piloto. Isa sa kanila ang nagtamo ng kaunting pagkasuga. Ganito ka-intense ang tensyon nagaganap sa Red Sea sa kasalukuyan. Naku, nangangamoy panibagong digmaan na naman. Israel tinamaan. Tingnan nyo. Friendly fire lang pala yun, no? Isang, fighter jet ng Amerika, bumagsak. Dahil nga dun sa, friendly fire. Ganun talaga, no? Ganun talaga paggera, no? Kasi, yung mismong yung kakampi mo ang babanat sa iyo kasi nga sa sobrang gulo na ng radar o maraming tasin lumilipad na missile o mga kung siyempre malilito rin yung operator. Pero yung mga ganyang fighter jet may mga sariling safety device yan, no? Talagang kung yan kusang nag-deactivate kagad yung upuan yan para kusang nag-activate pala yung upuan para sila tumalsik dun sa eroplano na sa ganun di sila sumama sa pagbagsak. Puti naglunsad ang ballistic missile. Habang papalapit ang ballistic missile na nagmula sa Yemen, naglunsad ang Israel ng dalawang interceptor, posibleng mula sa Iron Dome air defense system, pero hindi ito na-intercept ng Israel Defense Force. Tumama ang nasabing ballistic missile sa pinakasentrong syudad ng Israel ayon sa ula. Yun, tingnan nyo naman na sumasablay din pala air defense ng Israel. Tingnan mo, shoot lahat ng missile na pinakawalan ng missile ng mga missile ng Houthi. Pasok lahat doon mismong sa syudad ng Israel. Sablay yung Iron Dome nila, no? 16 ang nasugatan sa Israel dahil sa mga salaming nabasag dulot ng pagsabog ng Houthi ballistic missile na pinangalan ng Palestine 2. Agad namang naglabas ng pahayag si Prime Minister Netanyahu. Nagaganti ang Israel ng malakas laban sa mga Houthi. Tingnan nyo naman ang tanong, bakit sumablay? Bakit sumasablay din pala talaga yung mga air defense ng Israel, no? Tingnan mo, kaya nagalit na naman si Netanyahu, no? Talagang gaganti na naman daw. Gaganti na naman daw sa Houthi. Yemen. Tingnan mo, pasok lahat, tingnan mo. Yun. Yan biro mo yun, pasok lahat, Hindi malaman nasalag ng air defense ng Israel. Tindi, nakakatakot talaga. Ayan, parang umuulan ng missile. Wasak talaga yun. כפי שפעלנו בעוצמה נגד זרועות הטרור של ציר הרשע של איראן, כך נפעל נגד החות'ים.
tingnan nyo naman, no, kawawa talaga yung no, di nyo napapansin, no, yung Israel, ang dami, simula nun, ang dami nilang kalaban, no, dami nilang kalaban dun sa paligid ng kanilang bansa, hindi nyo napapansin. Talagang talagang gusto silang padapain, kasi itong mga nakapaligid sa Israel, mga Muslim country yan. Kumbaga against dyan, itong Israel, nag-iisang Hudyo lang yan dyan, dyan sa gitna ng silangan. Kaya siguro kaya pinagtutulungan silang padapain itong Israel. רק שבמקרה הזה אנחנו לא פועלים לבד. ארצות הברית וגם מדינות אחרות רואות כמונו את החות'ים כאיום לא רק על השייט הבינלאומי, על הסדר הבינלאומי. ולכן אנחנו נפעל בעוצמה, בנחישות ובתחכום. ואני אומר לכם שגם אם זה ייקח זמן, התוצאה תהיה אותה תוצאה. אותה תוצאה כמו מול זרועות הטרור האחרות. אבל מה שאני מבקש מכם, אזרחי ישראל, זה א', להתאזר בסובלנות, להמשיך לגלות את אותה עמידה איתנה שגיליתם עד כה, ולהקפיד הקפדה יתרה על הוראות פיקוד העורף. אני מבקש מכם, אתם תעשו את זה, אנחנו נעשה. Okay mga guys, so yan, nakita naman natin ng Israel, talagang lumalaban pa rin, kahit marami silang kalaban, no. wala nang katapusan yung kaaway nila, no. Pagkatapos ng Hamas, Hezbollah, Iran, mga Houthi, kung sino-sino na lang kalaban nila, no. Samantalang tong Israel, nananahimik na bansa to, ginugulo nila. Kawawa talagang Israel, no. So pwede rin kayo mag-comment dyan sa baba mga guys, kung ano man yan sa loobin. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys. Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna at share na lang muna ating video. Nang sa ganun maikalat pa rin ni YouTube ang ating mga video sa iba pa mga netizens. Okay?